Di ba totoo na hawak ko kayong dalawa ng tatay mo sa leeg? And if you don't do what I ask you, ibubulgar ko yung sikreto nyo. I want you to steal her phone. Ano bang kailangan mo sa cellphone ni Giselle? That's none of your business. Just do it, Justine. Si Ma'am Giselle nag-text. Gusto makipagkita sa akin mamaya. Hindi natin alam kung ano pong pwede gawin ni Doc Carlos. Kaya kailangan mag-ingat po tayo. Sasamahan po kita. Ano ginagawa mo dito? Hayop ka! Sige, ano? Dad! Uy, ano yan? Please, please, ipapamay pa rin mo! Papatay ko na lalaki yan! Dad, please, mahal ko siya! Paano pag hindi dumating si Carlos? Imposible. Napaka-obsessed nung mokong na yun kay Lynette eh. Kahit saan si Lynette, nandun din siya. Kaya siguraduhin mong patutumbahin mo si Carlos, ha? Akong bahala. Tutumpahin ko yan si Carlos. Talaga mas pipiliin mo lalaking yan kaya sa akin? Natutubong ama? Oo, dahil mahal ko siya. At wala akong pakialam kung ayaw niyong lahat sa kanya. Basta ang importante, ginamit ko yung puso ko. Magtubig ka muna. Okay lang. Okay lang ako. Pasensya ka na kanina. Okay lang. Okay lang ako. Salamat nga pala kanina. Nagtanggol mo ako dun sa tatay mo. Totoo ba yung narinig ko kanina? Anak ka nito, Carlos. Si Doc Benitez nga yung totoo kong tatay. Hindi si Doc RJ. Alam ko, hindi ko dapat sinasabi sa'yo to. Kasi sobrang iniingatan namin ni Mami tong sekretong to eh. Pero ayokong mawala sa buhay ni Daddy, ni Doc RJ. Hindi naman pera yung habol ko sa mga tanyag eh. Pero mahal na mahal ko lang talaga yung daddy ko. Siya na yung kinilala kong ama. Naramdaman ko sa kanya yung pagmamahal na pinagkait sa akin ni Doc Carlos. Oo, I care about Doc Carlos, pero hindi naman yun makakapantay kay Daddy eh. Kaya ayoko malaman ni Daddy yung totoo. Pwede siya magalit sa akin, or worse, itakwil niya ako. Pero ayoko mangyari yun. Hindi mangyayari yun. Kasi hindi ako magsasalita. Kung ano yung sinabi mo kanina, dito lang yun. Hindi na natin pag-uusapan pa, okay? Napangako ko sa'yo. Hindi ako gagawa ng bagay na masasaktan ka. Dahil mahal na mahal kita. Mahal din kita, Dax. Hindi ko alam kung paano, pero natutunan na lang din kitang mahalin. At isa lang ang alam ko, mahal kita. Ito nga po, Nay. Tara na po. Sige, nakapasok.
bilisan natin. Baka nandun na si Ma'am Giselle. Oo nga po, di pa naman nililate yun. Ay, anak, sandali. Tumatawag yung tatay mo. Pwede bang mauna ka na? Sige po. Sagutin ko lang to, ha? Sige po agad ah. Sige po. Hello, RJ? Hello, Lynette. Kumusta ka na? Are you okay now? Okay na ako. Sa katunayan nga, nag-text sa akin si Ma'am Giselle. Ang sabi niya sa akin, gusto daw niya makapag-dinner sa akin. Kaya nandito na ako sa restaurant. Dinner with Giselle? Oo, bakit? Paano mangyari yun? May importanteng meeting siya ngayon. At medyo masama rin pakiramdam niya. Ha? Pero kasi nag-text siya sa akin kanina. Ang sabi niya, gusto daw niya makipagkita sa akin. Kaya pumunta na ako dito sa restaurant. Saang restaurant yan? Ite-text ko na lang sa'yo, ha? Sige. Mag-ingat ka, ha? O sige, bye-bye. Lynette! Masisigaw! Masisigaw! Hindi ka nasasaktan, Lynette. Makinig ka. Makinig ka. Meron akong sabihin sa'yo. Marami akong sabihin sa'yo. Lynette, makinig ka. Wala akong kinalaman sa pagpapakinag kay Sir Pepe. Hindi ako mastermind nun. Ginamit lang ako ng Moira para mapawalang sala siya. Lynette, makinig ka sa akin. Pinalabas lang ng Moira na inosente siya para ko ang kriminal. Lynette, hindi ko alam kung paano ko papatunayan sa ito, pero nagsasabi ako ng totoo. Lynette, kasalanan ko lang ang napatay ko sa Erin at nasaktan ko kayo ni Harry. Pero nagsasabi ako ng totoo, Lynette. Hindi ko hakuin yung kay Sir Pepe. Dahil hindi ako may pakana nun. Kung meron mang dapat managot si Moira yun, siya ang nagpakita kay Sir Pepe. At pinain lang niya ako at kasabot niya si Dax. Wala pa si Tita Giselle. Di ba 8 p.m. reservation nila? Hindi naman nalilate yun ah. Wala pa siya.